Hello! Welcome po uli dito sa inyong gabay. Ayan. Pagpasensyaan nyo na kung di ako upload ng previous readings kasi ako ay may migraine ilang araw na. Pag sumusumpong yung migraine ko, grabe. Ayan. Maraming salamat nga pala sa mga laging nanonood ng ating mga readings sa inyong support. Ayan. At sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Of course, nagsisimula tayo kay Aries. Ayan. Sisimula tayo kay Aries. Aries, nagtatapos naman kay Pisces. Simulan na natin. Ano ba yung mga mensahe para sa inyo ngayong araw na ito? Win-win outcome is forecast. Wow! Mukhang may success para sa'yo, paparating Aries, ngayong araw na ito or kung kailan mo man ito mapanood, no? Win-win outcome. Ibig sabihin, wala kang talo dito. Kaya kung ano man itong gagawin mo, ginagawa mo, or gagawin mo pa lang, possible na magiging successful talaga yung outcome. Ayan. Meron ding Libra energy. Meron ka ring Virgo energy dito. You are good enough. Oh, you should always remember that, Aries, no? Magkaroon ka ng confidence at pagpapahalaga sa sarili mo because you are good enough sa kung ano man tong gagawin mo. Kaya ka nga meron ditong success. Ayan, no? Win-win outcome ito. Ano man yung gagawin mo or ginagawa mo na, yung outcome niyan is magiging successful. Okay? Ewan ko. Una ko palang nakita tong Knight and Seven of Swords, pumasok agad sa isip ko, proceed with caution. No, maging ano ka lang, maging aware ka dito sa pinapasok mo. Or kung ano man tong ginagawa mo or gagawin mo. Pwede kang mag-proceed pero kailangan mong maging careful. Or fully aware, no? At merong mga rewards na naghihintay sa'yo. You have the Seven of Pentacles. So, malapit na. Malapit mo nang makuha yan. Kung may mga ine-expect ka man dyan. Ayan, oh. Meron kang mga ano dito eh. May mga matatanggap ka with the Seven of Pentacles. May mga ano ka, ha-harvestin ka dito. So, kung ano man itong mga ano mo, aanihin mo dyan. Maano mo na yan. Malapit mo nang makuha. May mga bunga yan. May mga bunga na rito. So, ibig sabihin na itong mga rewards na ito yung something na galing sa mga ginawa mo in the past. Efforts mo in the past. O, kumbaga galing yan sa mga ipinunla mo. Siyempre, di ba, kung wala ka namang tinanim, wala ka namang aanihin. Di ba? So, ayan, meron nga ditong air sign, nabanggit ko nga kanina, you have Libra, you have Virgo. At Seven of Swords energy, which is mag-iingat ka, this is someone na sneaky. Kung meron mang ganyan tao. Or,
Ang naiisip ko dito, pwedeng may mga diskarte. Pwedeng may mga sariling diskarte ka dito sa Seven of Swords na yan, na Aries, no? Pero yun nga, sabi ko nga, mag-ingat. Mag-ingat. Possible kasi na may mga consequences dito. Okay? Taurus. Ito yung gabay mo, Taurus. Uy, may mga ma-accomplish ka rin. Oh, may mag-e-end na. Matatapos na yung mahirap na cycle. Ayan, the end of a tough cycle approaches. So, kung ano man itong mahirap na process na pinagdadaanan mo, may problema ka man, o may mahirap na task na ginagawa, ayan, malapit na yung matapos, makumpleto. Show the world the real you. This is pagiging transparent, Taurus. Pagiging natural. Kailangan mong magpakatotoo. Yan. Maging honest. Yan yung sinasabi ng full moon in Aquarius. So, merong Capricorn energy and Aquarius energy. Strength card, you also have Leo, Capricorn, Aquarius, Leo. Daming signs dito, ah. You have the strength. Ayan, no? You have the strength to overcome, to finish this tough cycle na meron ngayon. Kaya nga sabi ko, malapit nang matapos yang mahirap na proseso niyan. You have strength card, no? You have enough strength para makumpleto mo yan. Or malakas yung loob mo, no? Kaya, ibig sabihin, kakayanin mo yan. Wheel of Fortune, ayan ang pagbabago. Yun na nga yung sinasabi ko, matatapos na yung mahirap na cycle process and paparating na sa'yo yung magagandang changes dala ni Wheel of Fortune. So, merong improvement ng situation dito. May pagpapalit from mahirap na sitwasyon into mas maginhawa. Okay? Six of Pentacles. This is a sign na pwedeng ikaw ay may matatanggap. Kung ano man ito. Six of Pentacles, no? So, baka may ine-expect ka. Ano ba to? Pera, parcel, or kung ano man. Or kahit hindi mo ine-expect, no? Something na surpresa, hindi mo inaasahan, pero may marireceive ka. Gemini. Ito yung gabay mo, Gemini. Personal reading services, mag-PM na lang po kayo. Depende po kung ano yung mga available slots. May calendar po ako na pinupost, no? Kung ano yung mga available slots natin. Time to give rather than take. Gemini, you have Virgo energy and Libra. Ayan. O baka may mga ganyan kang salamuha sa ngayon. Dealing with Virgo or Libra. Win-win outcome is forecast, Gemini. May success na naghihintay sa iyo. Win-win. Wala kang talo rito. Swerte ka. Kasi, andito ngayon yung card mo na panalo. Ano man yung maging decision mo dito, ano man yung maging outcome, ano man yung piliin mo, maging choice mo, maging action mo, it is a win-win outcome, no? Yun yung sinasabi. A time to give rather than take. Hindi ko alam to, Gemini. Pwedeng this is an indication na
baka naman kailangan mong ikaw muna yung magparaya, magpasensya, more on ganun yung nafe-feel ko eh. So, rather than ikaw yung parang ipipilit mo yung gusto mong mangyari, pwedeng ang indication nito is, this time, pwedeng pagbigyan mo muna yung iba. Pwedeng ikaw muna siguro yung magiging mabait. Ewan ko Parang, this is you willing to give way para sa iba or to parang goodwill or sacrifice, no? Kumbaga ipapaubaya mo muna sa iba. Pagbibigyan mo na lang muna yung kung sino man yung nakaka-deal mo dyan. Kumbaga ikaw na lang muna yung yung magsasacrifice or magpapasensya. Ay, 6 of Pentacles. Dami nakakuha niyan. Okay, mukhang merong give or take card to. So, kasi sinasabi dito, it's a time to give rather than take. So, maliwanag dito sa 6 of Pentacles mo, mukhang ikaw yung magbibigay dito. No, hindi ko alam, meron ka bang tutulungan? Pwede namang ganun. Instead na yung ikaw yung makaka-receive ngayon, mukhang ikaw muna, sa'yo muna manggagaling yung tulong, no? Ayan. Mas pipiliin mong ikaw na lang muna siguro yung magbigay or tumulong this time. King of Swords, this is you siguro kasi air sign, no? Or another air sign kasi meron kang Libra eh. So pwedeng si Libra. So ang nakikita ko dito, Gemini, is you nag-iisip ng solution, ng logical na na pamamaraan about your situation or your problem. Siguro meron kang pinag-iisipan na mabuti or pinagpaplanuhan. Kumbaga, ang concern mo dito, ano yung best approach na gagawin mo? Yung pinaka systematic na approach na kailangan mong gawin about the situation na kinakaharap mo. So, this is about decision making at saka yung pagpaplano, no? Four of Wands, this is simply being happy, no? Sa presence ng iyong mga mahal sa buhay, yung pamilya mo, pagiging kompleto. Okay, this is pwedeng you are happy kasi kasama mo sila and kumpleto kayo at solid yung samahan ninyo as a family. Masaya kayo, wala naman sigurong mabigat na mga problema. So, ayan nakikita ko. Or pwedeng merong celebration around the corner, meron bang may birthday, kasal, binyag, or yung parang pagtitipon-tipon ng family or friends. Cancer. Yan natin yung gabay mo, Cancer. You and your loved ones are safe daw, Cancer. Ka na mag-overthink. Safe naman daw kayo. New Moon in Cancer. Ayan, Cancer. Tapos, wala. Cancer lang muna, binabanggit. Hindi ko alam, nag-aalala ka ba about the safety of your family, pati na rin sa sarili mo? Kung ano man itong ipinag-aalala mo, concerning you and your family, huwag ka na daw mag-overthink kasi mukhang kayo naman ay hindi po babayaan. Kayo ay magiging okay. Ayan o. Safe naman daw. Safe. Your commitment is being tested. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi ko alam ano ba tong commitment na tinutukoy. May kinalaman ba yan sa commitment mo sa partner, sa an asawa, or commitment mo doon sa ginagawa mo ngayon? No? Pwedeng sinusubok yung katatagan mo dito hanggang saan mo kayang i-commit ang sarili mo.
hanggang kailan ka magi-stay or magko-continue dyan sa ginagawa mo, magpe-persist, no? O yan, kung whatever commitment man yan, whatever man yung ginagawa mo, pwedeng yung iba sa inyo na nakakaramdam kayo ng siguro ng minsan iniisip ninyo kung susukuan nyo na ba yung ginagawa nyo or hindi pa, no? Yung mga ganun, pwedeng dumarating kayo sa point na nakakaisip kayo ng mga ganun kung magtitiis pa ba kayo, tutuloy-tuloy nyo lang ba o magkikwit na lang, no? Okay, meron kang Earth sign, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. And water sign na kapareho mo, may Cancer, Scorpio, Pisces energy. The Sun card, this is pagiging okay ng lahat, 'di ba? Yan na nga yung sinasabi sa iyo nung oracle card mo kanina pa. You and your loved ones are safe. Huwag ka mag-alala, Cancer, magiging okay lang ang lahat. Kung meron mang sitwasyon na nakakaranas kayo ng problema, ikaw, itong loved ones mo, huwag kang mag-alala masyado. Basta mag-pray ka lang, gawin mo yung kailangan mong gawin, and all will turn out well. Wala naman sigurong mapapahamak sa inyo kasi you and your loved ones are safe. So, ibig sabihin, andyan yung sun, magiging okay din ang lahat. Kung dumadaan man sa mga challenges, umasa ka na, sisikat pa rin ng panibago yung araw. Ibig sabihin, makakabawi din, makakaahon, ano man yung problema ninyo, magiging okay din ang lahat, no? Hindi laging nandyan kayo sa period ng namumroblema. No? Lilipas at lilipas din yan. Magkakaroon din ng panibagong chance. No? At this is a card ng happiness. So, possible na may success or happiness na darating. Kailangan lang magpakatatag. Kailangan lang magkaroon ng faith at maging positive. Kasi ang Sun card is a positive card eh. Magiging maaliwalas din ang lahat. Ayan. So, if you are looking for answers, kaliwanagan, ito rin yun. King of Pentacles, huwag kang mag-alala. Everything will be stable again soon. Sabi ko nga, kung may tagilid, kung may problema dyan, lilipas at lilipas yan. Magiging Sun card and King of Pentacles. No? So, kung financial man yung pinoproblema mo, Cancer, huwag kayong mag-alala. Makakabawi rin. Makakabawi kayo. Page of Cups, this is good news. Kung may matatanggap kang magandang balita. Okay? So, ayan. Lipat na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung gabay mo. Ano ba yung mga mensahe dapat yung malaman ngayon or kung kailan nyo man mapanood ito? The energy is gaining momentum. Wow, mukhang may dito, movement. Movement, pwedeng na to. Pwedeng malapit ng magkaroon ng progress. It's time to release negativity, Leo. Okay? So, meron ding Scorpio energy dito. Ano man ito, the energy is gaining momentum. Pwedeng, kung naging
very slow or halos walang progress itong isang bagay na ginagawa mo. Pwede ngayon kakikitaan mo na siya ng progress. Meron na uling movement, may activity na uli, gumagana na uli, gumagalaw na. So, nakakatuwa na para sa'yo, matutuwa ka na makita na nagkakaroon na ng mga changes or progress dito sa iyong ginagawa. It's time to release negativity. Kung ano man ito, mga toxic. Anything na toxic na hindi makakatulong ngayon sa sitwasyon mo, Leo, you have to get rid. Release negativity. All forms ng negativity yan. Kahit sabihin pa nating tao pa yan. No? Avoid itong mga tao na naka-toxic para sa iyo. Okay? Tao man yan, emotions or anything na na toxic para sa iyo. Hindi para sa ikabubuti mo. Yan ang iwasan mo or i-release mo. The Fool, the Empress. Wow, you have majors, no? 3 major cards. The Fool, the Empress, and the Chariot. This is a card of success. And this is a card of abundance. Ang ganda ng energies mo, Leo. So, may paparating na kasaganaan sa'yo. Ano man itong mga grasya na to. At kung ano man yung pinaplano mo, gagawin mo, or kung meron ka man nang nasimulan, which is the Fool, it's already gaining momentum and for sure magiging successful. Ayan o. This is about something na sinimulan mo or kakaumpisa mo or bago ka dito, pero meron ng progress. Kinakakitaan na ng movement and progress yan. Tapos, most likely, magiging successful yung outcome yan. Kung ano may patutunguhan yan, successful yan. Kasi you have the Chariot. And mag-grow pa. There is room na maging pa yan, mas lumago with the Empress, no? Kasi parang may expansion, may abundance ako nakikita rito, no? Bukod doon sa mga blessings na pwede mong ma-receive and success. Okay? So, maganda. Maganda itong nasimulan mo at mukhang magiging maganda rin maganda at successful din yung outcome. Virgo. Tingnan na natin yung gabay mo, Virgo. Madilim ba, guys? Ayan, liwanagan natin. Okay? Yung baraha mo, pinik nila yung sarili nila. O, diba? Bongga. Virgo, you have gibbous moon and mutable moon. You're very close to achieving your goals, Virgo. This is the time na ikembot mo lang ng ikembot kasi you are very close. Malapit ka na. As in, konting kembot na lang, Virgo. Achieve na ito. Ayan, kung ano man itong project or endeavor na meron ka ngayon, itong goal mo na yan, very close na. Very close na ma-achieve mo na yan. This is not a time na tamarin or mag-quit. Nothing is yet set in stone. So, meron pang mga changes dito, Virgo. Umasa ka. Hindi pa ito final. So, kung ano yung nakikita mo right now, progress, pwede pa to anytime magbago. And you have the power. You have the power to change kasi ikaw ang may hawak ng sitwasyon mo. Ibig sabihin, hindi pa set in stone yan. Kung may mga gusto ka pang changes na gawin, hindi pa permanente. Kumbaga, meron ka pang pwedeng gawin dito sa sitwasyon mo. Kung gusto mo pang baguhin, i-improve.
The Devil card, Capricorn energy. So, meron kang Capricorn. Ace of Swords. O, diba? Pwede mo pang gawa ng paraan. Makakahanap ka pa rin ng solution ng ibang, ng ibang way. You have the Ace of Swords. Ayan. Meron kang magagawa dito. Kumbaga, hindi pa final yung sitwasyon mo. Kaya kung may mga changes ka na gustong gawin dito sa mutable moon, pwede mo pang gawin. Kumbaga, kung may problema ka, makakahanap ka pa ng breakthrough, ng solution dyan sa problema mo with the Ace of Swords. Okay? So, kahit mahirap yan, no? Kasi, naman yan si Ace of Swords, kaya niyang mag-cut through sa difficult na, na situation. Ganon ka-powerful yung mga magiging decision and action mo dito, Virgo. The Devil energy is pagiging attached, no? Hindi ko alam kung na-attach ka ba lately to someone or something na alam mo na hindi na dapat. Yan. So, unhealthy na anything na yung mga na ginagawa mo na hindi naman dapat, alam mong mali or alam mong hindi makakatulong or makakabuti para sa iyo. The Devil card is attachment, no? Attachment man yan sa material, sa mga addiction, habits, tao, o ano man, no? Temptation or unhealthy na mga attachments. Two of Wands. Hindi ko alam kung may mga plans ka mag-travel. Pwedeng this is an indication ng mga pagbiyahe. Or kung meron kang mga iniisip gawin na pwedeng pinagpaplanuhan mo pa lang. So, pwedeng may mga naiisip ka na pwedeng yung gusto mong mamasyal, or pwedeng may naiisip ka na gusto mong magsimula ng negosyo or anything na creative. Pwedeng hobby. Hindi lang naman may kinalaman sa negosyo, sa career or travel. Pwedeng meron kang pinaplanong gawin, no? Na pinag-isipan mong mabuti, no? Kasi parang may bukod doon sa planning, parang may parang naghihintay ka rin dito and may options ka. Ayan, no? May dalawang poste diyan. Pwedeng namimili ka. Pwedeng may dalawang options. Libra. Conclusions are within reach. So, malapit na magkaalaman dito, Libra. O, meron ka na lang hinihintay na sign or detalye rito. Pero makukuha mo na kung ano yung outcome or kasagutan. Malapit na yung conclusions. So, kumbaga, magkakaalaman na ano ba talaga yung epekto o resulta niyan. Meron kang Virgo energy dito, new moon in Virgo. A time to give rather than take, Libra. So, this time, Libra, instead na ikaw yung makaka-receive, ikaw ngayon yung dapat magbigay. Ano mang essence yung binabanggit na yan ng pagbibigay. Marami. Pwedeng literal na ikaw magre-regalo, ikaw mag-aabot, ikaw ngayon yung maglalabas, magbibigay. Or, pwedeng ikaw yung mag-giveaway, magpapasensya, magsasakripisyo. Ayan. So,
isasantabi mo muna yung sarili mo dito. Ibig sabihin, masuunahin mo yung iba. Okay? Oo nga. Kasi mukhang maraming nag-aagawan dito, Libra eh. Sa tingin ko, ikaw, magkakaroon ka ng wisdom na paubaya mo na lang sa iba yan. Ayan. Hindi ka makikipagkompetensya dito, hindi ka na makikipag-agawan. O, inyo na yan. Parang ganun yung energy mo eh. Hindi ka makikihalo dito sa mga toxic na to na nag-aagawan, nagkukompetensya. Kasi ikaw ay confident. No, para sa sarili mo, hindi mo kailangan makipag-agawan dito sa mga to. Okay, naniniwala ka na kung ano yung para sa'yo talaga. And hindi mo kailangan makipag-agawan, makipagkompetensya, or manira ng iba. Darating at, kumbaga, naniniwala ka, alam mo, na darating yung para sa'yo without, pakikipag-agawan. No? So, pwedeng iba nakakaranas kayo ng conflict. Kasi 5 of Wands, pwedeng dito. May mga problema with other people. Kung sino man tong mga tao na to. Pwedeng pwedeng merong mga hindi pagkakaunawaan dito. Or hindi nagkakasundo about something. 5 of Pentacles. Okay. Ang nafe-feel ko dito, Libra, is parang sa 5, pwedeng ikaw ito na parang nagiging charitable ka. Hindi ko nga alam eh. Parang meron kang tutulungan. Baka may nanlilimos, nangungutang, manghihingi sa'yo. Kung sino man to. At ikaw yung magbibigay eh. Nakikita ko, ikaw ang tutulong dito eh. Siguro nasa position ka na ikaw ay generous or willing na tumulong. Yun yung nakikita kong energy mo dito. Possible na may mga naiinggit sa'yo dito, Libra. Oo. Maraming tinatry na pantayan ka or ginagaya ka nila. Ko alam eh. Pero sabi ko nga, hindi ka patola rito. Hayaan mo lang sila eh. Confident ka eh. Ayan. So, pwede ito. Mga kalaban mo, kakumpetensya mo rin. Ayan. Pwede may mga naiinggit sa'yo dito. May another air sign. Bukod sa Virgo, may air sign din. Another Gemini, Libra, or Aquarius energy. Knight of Swords. Mukhang very decided ka na dito, Libra. Parang ikaw ay na-make up mo na yung isip mo. Alam mo yung gagawin mo and determined ka na magawa mo yan. Matupad mo yung goal mo. O, yun yung nakikita ko dito sa Knight of Swords mo eh. Alam mo yung dapat mong gawin and consistent ka. At ipupush mo talaga to. No? Kumbaga talagang ano ba tawag dito? Determinado ka na ma-accomplish mo yan. Ayan. So, nakikita ko itutuloy at itutuloy mo yan at hindi ka magkikwit hanggat hindi mo natatapos yan or na-accomplish yung goal mo dyan. Scorpio. You have Taurus energy. Wow, prosperity lies ahead. Oh, prosperity. Prosperity yung darating sa inyo, Scorpio. And Blue Moon, believe in the impossible. Oh, maniwala ka man hindi. Andyan na yung mga blessings. Andyan na yung grasya. Andyan na yung kasaganaan paparating sa iyo.
Paano man ito? O baka mamaya sa business mo yan. O, so, diba, may time na yung business natin matumal. May time na malakas ang benta. O, ibig sabihin, kung business mo to, o, pwedeng andyan na yung andyan na yung period, paparating na yung magiging malakas yung benta o yung kita ng negosyo mo. O, maniwala ka man hindi, believe in the impossible. O, kung hindi ka man naniniwala, mangyayari kung ano yung dapat mangyari dito, Scorpio. Ibig sabihin, magkaroon ka ng faith. Kasi, matutupad at matutupad yan. Importante dito yung yung paniniwala mo. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka, ayan, believe in the impossible. Mukhang merong mangyayari dito na hindi mo ine-expect na matutupad, Scorpio. Yun yung magandang nafe-feel ko rito. Something na unexpected ang mangyayari, matutupad para sa iyo na maganda. No? Nung Knight of Wands, the Sun, ayan na nga, darating na rin yung kaliwanagan. Kung nako-confuse ka, may mga tanong, makukuha mo ni answers. Mabibigyang clarity yung mga bagay na naguguluhan ka o kung hindi mo alam kung ano talaga yung magiging outcome. Ito yun Ito na yung katuparan, Sun card. Ito na yung success na hinihintay mo. At yung mga blessings. Kasi ayan, may prosperity, kasaganaan sa'yo at Sun card. Magiging okay na rin yung mga bagay-bagay. Yun yung indication ng Sun. This is success, happiness, all is well. No? Merong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka air sign, Gemini, Libra, Aquarius. This is curiosity, si Page of Swords. Or meron kang marireceive na importanteng balita. Or pwedeng yung iba sa inyo dito, kung naghahanap kayo ng sagot, ayan na nga yung makukuha ninyo. Kasi Page of Swords and Sun card. So, makukuha mo na yung answers na hinahanap mo about this situation. Information at saka confirmation to So, yung Sun card yung pinaka-confirmation mo dito. Tapos, meron ding darating sa iyo na good news or information, no? With the Page. Knight of Wands. Ibig sabihin, this is you na pagiging excited about something, hindi ko alam. Pero very, enthusiastic yung energy mo dito. Hindi ko alam kung may travel. Kasi parang very eager ka na makapunta doon. Hindi ko alam. Meron bang plano na umalis o may pupuntahan? Ito yun. Ibig sabihin, excited ka na dito. At mukhang maganda nga yung magiging outcome, yung kahihinatnan kasi meron kang Sun card. O may kinalaman man to sa career or sa romantic man or sa business. Ibig sabihin, matutuloy. Meron something dito na tuloy na talaga siya. And excited ka na dyan. Sagittarius. Tingnan na natin yung mga energies mo, gabay mo. Surrender to the divine, Sagittarius. May mga bagay dito na kailangan mo nang ipaubaya na lang.
sa kalangitan or kay universe, no? Ito yung mga matters na hindi kaya ng powers mo na baguhin. No matter what you do, talagang pwedeng hindi na natin saklaw ito. Hindi mo na to makokontrol or hindi mo pwedeng baguhin right now. Kaya ang pinakamagandang gagawin mo is i-surrender mo na lang ito, ipaubaya mo na lang muna. No? You are good enough. Huwag ka mag-alala. Ginawa mo lahat ng kaya mo, Sagittarius. Hindi ibig sabihin kulang ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka deserve. Hindi mo deserve or hindi ka deserving na tao. Hindi ibig sabihin nito na palpak ka, failure ka, hindi. As long as ginawa mo yung dapat mong gawin and parang wala naman nangyari, ibig sabihin lang, you have to surrender. No? Pero wag kang malulungkot or wag mawawala yung value mo sa sarili mo kasi you are worthy and you are good enough. Okay, there is Virgo energy. As long as alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkulang, as long as ginawa mo lahat ng makakaya mo, no? Yun yung pinaka-importante dito. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo. Okay. So, hindi mo na problema kung hindi ka nila na-appreciate or kung hindi ka man na-appreciate nitong tao na to. Kasi may nakikita ko energy dito na kahit na anong gawin mo, mukhang hindi niya na-appreciate. No, hindi ko alam kung si jowa yan. Jowa, kajowaan man ito, hindi. Basta, meron ako nakikita dito na hindi kanya deserve. Hindi mo siya deserve kasi hindi naman niya nakikita talaga yung true value mo eh. Kaya nakikita ko dito sa Sagittarius, kahit na anong gawin mo, baka nag-aaksaya ka lang ng panahon kasi hindi rin naman niya na-appreciate lahat yung ginagawa mo para sa kanya. At sabi ko nga, mahalin mo yung sarili mo, wag mong i-menos yung sarili mo. Hindi totoo na ikaw ay kulang. Hindi totoong may diferensya ka. Siya yung may diferensya. Kasi ayan, hindi ka niya nakikita. Hindi ka niya na-appreciate. Okay? Kung sino man yung tao na yan. Pwedeng siya. Pwedeng air sign or fire sign. Nakapareho mo. Hindi mo deserve tong person na ito. At saka, pwedeng nakuhusgahan ka. Nakikita ko dito, parang meron ditong person na makitid yung pananaw niya and selfish. Selfish siya. Hanggang doon lang may specific na standard siya and then parang hindi ka niya na-appreciate kahit na anong gawin mo. So, feeling ko lang, kahit na anong gawin mo, hindi ka ma-appreciate nito. Makitid masyado yung pananaw niya about you, hindi ka niya na-appreciate, no? Wala. Selfish. One-sided itong person na ito. Okay? Hello, Capricorn. Ito yung gabay mo. You need to work through your fears daw, Capricorn, sorry. Nabanggit ko Scorpio kasi ayan Scorpio. So, merong malakas na energy ng Scorpio. Dalawang cards yung nagsasabi dito. Capricorn, may nakaka-deal ka sigurong Scorpio ngayon. Releasing negativity and working through your fears. Pwedeng yan yung nagiging toxic para sa iyo. Itong mga negative thinking mo, Capricorn.
Oh, masyado kang kinakain ng buhay netong fears mo. Ano ba to? Ano ba itong mga kinakatakutan mo mangyari? Yan yung nakakasagabal sa iyong growth, sa iyong success, sa iyong progress. So, kakaisip mo netong mga negative, no? Yan, nakikripple ka eh. You should work through your fears daw. Ano ba yun? Ano ba yung expression na sinasabi mo? Ano yan? Pull yourself together. Yun. Pull yourself together, Capricorn. Pwedeng itong mga iniisip mong fears na to, lalong ano lang yan, nagiging, instead na matulungan ka, lalong nagiging worse yung sitwasyon mo. Pinapa-worse pa lalo nitong mga takot na iniisip mo. Kasi 'di ba, wala namang mangyayari kung mag-iisip ka lang din ng nega. Wala rin namang maitutulong sa sitwasyon mo, kaya i-release mo na ito. Any negative thought or feelings na nararamdaman mo ngayon, na iisip mo ngayon, yun yung dapat mong baguhin. I-change mo ng positive. Wala rin namang mangyayari kung matatakot ka. Wala kang masusolve. Lakasan mo yung loob mo, ayan. Kailangan mong maging matapang, malakas yung loob, maging confident sa kung ano man tong sitwasyon mo. Hindi makakatulong sa'yo yung pag-iisip ng negative at saka yung takot. 2 Pentacles. Pwedeng iba, naghihintay kayo kung kailan darating itong opportunity ninyo para makaalis, makabiyahe. Okay? Either pabalik ng Pilipinas o paalis, no? May nakikita kong pagta-travel dito. So, naghihintay ng ticket, naghihintay ng ng moment kung kailan mangyayari, matutuloy. Okay, yung iba meron kayong binabalanse dito, pwedeng pera. So, pwedeng tinatansya ninyo yung budget ninyo o tinatry ninyong tinatry nyong i-stretch, pagkasyahin. Yung ako anong meron kayo ngayon, no? So, pwedeng ito ay dapat maging wise ka sa pagbabudget ng pera para para magkasya, 8 of Wands, meron ng mga bagay dito, malapit nang magkaroon ng outcome, Capricorn. Malapit na yung goals mo matupad. Or merong mga bagay dito na mabilis yung pangyayari or mabilis yung progress. 8 of Wands. This is the card of movement and yung mga mabibilis. Meron ditong energy ng pagiging mabilis kung ano man ito. So, yan. Kung indication ng travel yan, so, pwedeng malapit na, or pwedeng mabilis lang yung process, andyan na, tapos na, no? Pwedeng communication din ito, aside from travel, no? So, meron ditong travel or communication. O baka malapit mo ng matanggap yung call, or kung naghihintay ka man ng mga dito, ng opportunity. Kasi pwedeng opportunity din to no? So, pwedeng mabilis nang paparating sa iyo yung mga yan. 5 of Swords. So, hindi ko alam kung ikaw ba yung natalo dito o nagwagi. Kasi sa 5 of Swords is battle. Okay? Meron ka bang nilalabanan ngayon? O baka yung fears mo. Or pwedeng may kaaway ka. Kasi minsan pwedeng kaaway yan. Basta kung ano naman ito, yung battle na kinakaharap mo. Pwedeng may pakikipaglaban na nagaganap sa iyo. Or pwedeng may literal na kalaban ka kung meron ka mang kaaway or problema. Pwedeng hindi naman tao yan. No? So, nasa sayo na yan. Kung magiging talunan ka, hindi. Kasi ito yung card mo. Magpapatalo ka ba sa fears, sa negativity? Choice mo yun. Sa'yo manggagaling yung outcome, Capricorn.
Aquarius, tingnan na natin yung gabay mo. Waning Moon. What do you need to release? Ayan na naman yung mga release. Parang napansin ko sa collective, ang daming mga dapat i-release. Emotions are running high. Ayan na. Nasasagad ka na yata, Aquarius. Andyan na yung emotions. Nagpipik na naman. Whether kung ano man tong nararamdaman mong emotions right now. Galit, saya, lungkot, lahat eh. Maraming emotions na pwede. Pero ang ano dito is on the rise. Itong yung mga nararamdaman ngayon. Nag-uumapaw, matindi. O, galit man yan, selos, tuwa, lungkot. Nandun yung emotions mo. Peak ngayon, peak. No? So, ano yung dapat mong pakawalan right now, Aquarius? Ikaw ang nakakaalam. Hindi ko alam, no? Hindi ko kaya magbasa ng isip. So, meron kang mga dapat i-release. Kung negative itong mga emotions na na-experience mo right now, nandun sila sa very, excessive eh. Nandun sila sa mataas na mataas. So, kung ano yan, unless magaganda yan, yung emotions na nararanasan mo, hindi siguro yan yung dapat mong i-release. Pero kung negative itong emotions mo, yun yung dapat mong pakawalan right now. Kasi may mga dapat kang i-release dyan eh. O, baka naman yung mga plans mo yan. O. Kung may mga plano ka, dami mong plano, pero wala ka namang execution. Sabihin, pwedeng kulang sa sa gawa. Okay? Or, kung meron man kinalaman yan sa mga bagay na dapat mo nang bitiwan, kung hindi naman nagwo-work, wala naman nangyaring mabuti sa iyo, siguro yun na i-release mo. Hindi ko alam eh, ikaw nakakaalam yan. Ano ba yung dapat mong i-release na yan right now? Okay? So, i-release mo etong mga nararamdaman mo na pagkukumpara ng sarili mo sa iba. Ayan, may na-pick up akong ganyan. Kung naiinggit ka sa progress ng iba, or i-release mo yung pakikipagtalo mo sa iba. Minsan pointless na ipoprove natin yung sarili natin. Alam mo naman sa sarili mo kung ano yung tama. Diba? Minsan hindi na rin importante na ma-improve mo pa yung sarili mo sa iba eh. Lalo na kung hindi rin naman nila ikaw naiintindihan. Hindi rin naman nila nagiget yung point mo or wala, pointless, useless lang. Gaaksaya ka lang ng energy mo dun. Baka yun. So, kung ano naman itong mga conflict mo with other people or with someone, kung meron ka mang nakasamaan ng loob hanggang ngayon, galit, tutupukin ka ng sarili mong galit, no? Baka yun yung dapat mong i-release. I-release mo na tong conflict na ito. I-release mo na itong pakikipagtalo na yan. Or ipipilit yung point. Kung ano man. No? Kasi mayroon ako nasi-sense na conflict, gulo, awayan, hindi pagkakaunawaan dito. And parang pakikipagmatigasan man ito o pride o nagkaroon man kayo ng awayan, hindi ko alam. Pero baka yan yung dapat mo nang i-release. The Fool, ayan. So, pwedeng dito pagpasok ng bagong experiences para sa iyo. Ayan, whether bagong job, o bagong relationship, hindi ko alam. Pero, ito ay energy na ikaw ay nagsisimula or papasok into something new. Okay, new experiences, new commitment, etc., no contract, no? Four of Pentacles, holding on, no? Di ba sabi nga, release what you need to release. May mga bagay dito, Aquarius, na dapat mo nang bitiwan talaga. Ayan, no? Matindi kapit mo dito sa Four of Pentacles. Hindi ko alam kung matagal mo na tong kinikip sa sarili mo.
Okay? So, i-release mo na yan kasi parang ano nako-consume ka na nitong emotions mo. Dahil lang dyan. Alam man itong minsan pakikipaglaban lang kahit naman wala kang kaaway na tao. Alam mo yon, yung parang, kumbaga, sa alon, ito yung card na nag-i-struggle ka, nilalabanan mo yung flow. Nilalabanan mo yung flow. So, feeling ko lang, sabayan mo na lang yung alon. Minsan, the more na nag-i-struggle tayo, dun tayo lalo nalulunod Diba? So, parang ang tingin ko dito, instead na kalabanin mo yung alon, umayon ka dun sa alon. Yun yung nafe-feel ko. Bitiwan mo na tong matinding kapit mo sa kung ano man to. Sa material ba to? Hindi ko alam ano tong kinakapitan mo rito, pero parang to the point na nagiging ka na, materialistic. Pwedeng ganun. Hindi mo na na-appreciate yung value ng buhay or ng ibang bagay na mas malalim. Parang mas fixated ka na doon sa material. Okay? Pisces! Hello! Sa wakas, andito na tayo kay Pisces. Ano yung gabay mo? You have full moon in Aquarius, so may Aquarius energy and this disseminating moon. Show the world the real you, Pisces. Oy, let it shine. Let it shine, Pisces. Kung anong meron ka, show them what you've got. Oh, kailangan mong mag-shine, kailangan mong magpakatotoo. Maging transparent, maging natural. O, wag mong pigilan yung sarili mo dito. Hindi mo kailangan mag-wear ng mask, hindi mo kailangan mag-pretend. Basta just be yourself. Pakatotoo ka lang, no? Maging komportable ka sa sarili mong skin. Take time to breathe out. Pause, reflect, Pisces. May mga times na kailangan nating mag-pause, magpahinga. May mga time din na kailangan nating mag-detox or kailangan natin ng katahimikan ng isip. So, ito yung time na bigyan mo muna ng break yung sarili mo. Whether ang pinag-uusapan man dito mental break, physical break, emotional. May mga time na kailangan nating tumigil muna, pansamantala. Tumigil muna pansamantala para makahinga. Ayan. So, kailangan mo muna mag-loosen up a bit. Baka masyado ka nang nai-stress. No? Time out din. Break din pag may pagkakataon. Temperance. Merong Sagittarius energy. Merong Taurus or Libra energy dito. Ayan. Meron kang Aquarius, Sagittarius, Taurus, or Libra. Kailangan mo talagang balance Pisces. Take time to breathe out. Break. Time out muna, break, at saka kailangan mo ng period ng recovery with the temperance. Kailangan mo ring balansihin. Baka may mga areas na sumusobra. Dagdag bawas tayo ngayon dito, Pisces, hanggang mabalanse mo yung temperance na sinasabi. Kasi pwedeng may mga nawawala na ng balance sa sarili mo, sa buhay mo. Yun yung dapat mong bigyan ng focus ngayon, yung pagbigyan mo muna yung sarili mo, mag-time out ka muna, mag-relax. Pahinga, no? Ayan, balansihin mo daw yan.
Merong kinukulang dito or sumusobra sa'yo na kailangan mong pantayin Minsan, lumilitaw tong Temperance, Pisces sa mga situations na kailangan mo ng pasensya. Dugtungan mo pa yung pasensya mo. Or yung mga time na dapat ikalma mo yung sarili mo. Or maghanap ka ng way para mawala ka sa chaotic na situation. Bigyan mo yung sarili mo ng peace and calm. Tingin ko, pwedeng ganun. And merong Empress dito. So, something coming into fruition. Malapit na. Meron ditong namumuo. Malapit nang matanggap, ma-accomplish. This is a card ng creativity. So, pwedeng ngayon, very fertile yung moment, no? Na ikaw ay ganado gumawa, ang dami mong ideas. So, make the most of the opportunity para makakreate ka ng marami. Ma-maximize mo itong opportunity mo at saka itong period ng pagiging ganado at maraming ideas, no? So, pwedeng marami kang ma-accomplish. May mga rewards, no? Ace of Swords, this is a yes card, Pisces, kaya ako naghahanap ka ng sagot. Merong solution sa problema mo, sa tingin ko, mahahanap mo yun. Magagawan mo ng paraan. Makakaisip ka ng magandang solution dito sa mahirap na sitwasyon mo. Okay. Maraming salamat, all signs. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.